Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, BP Sara, pinag-iinitan itong si Chis Escudero. At siya nga ba yung posibleng papalit kapag na-impeach na itong si BP Sara? Yan guys, yan ang mainit na balita, di ba? Kaya sa title natin, posible kaya? Wala pa namang balitang ganoon, pero baka papunta na nga doon. Di ba? So, alam naman natin, nung nagsalita itong si BP Sara, nung binakbakan itong si Pangulong Bongbong Marcos, na-vlog na rin natin to guys, nung isang araw lang, na ang sabi ni BP Sara, inahanap niya yung master plan. Di ba? Na marami daw pondo ang nasasayang. Kaya bumabaha sa atin. Lalo na daw sa Davao na parang iniipit ang pondo doon. So kaya nga daw lumubog, di ba? Dahil sa walang master plan na itong si Pangulong Bongbong Marcos. At dahil diyan, ang sumagot itong si Senate President Chis Escudero. Ano sabi ni Chis Escudero? Pambira ka naman, grabe, sabi kay BP Sara, di ba? 2 taon lang si BBM, hinahanap mo yung master plan. Di ba? Eh, tatay mo nga, di ba? 6 na taon na nanungkulan. Di ba? Wala namang nagawa sa master plan ng flood control na yan. So, siyempre, ano yun guys, iba yun ha, mainit ang dating nun kay Inday Sara, di ba? Kay BP Sara. Kasi nga, ano siya, kumbaga, niresbakan sa mismo. So, siyempre, itong si BP Sara, alam naman natin, hindi rin yan papayag. Di ba? Hindi yan papayag. Ang sabi niya, di ba, sabi ni BP Sara, to leaders, don't be motivated by cash. So, baka siguro, sinasabi niya na baka nabayaran itong si Chis. Cocaine. Ito naman para kay BBM to, di ba? Na yung lumalabas na nga na pulbro na nag-addict daw itong si Pangulong Bongbong Marcos. At champagne. So naalala nyo guys, yung champagne na yan. Yung merong event dyan sa Malacanang. Tapos itong si Chis Escudero, yan guys, makita nyo naman, di ba? Yung hawak-hawak niyang wine glass, kinuha ni First Lady Liza Marcos. Tapos, hinigop niya ito guys. Naging trending to. Laman ng mga naging balita, di ba? Na parang sinasabi na itong First Lady Liza Marcos, sabi ng ilan na tao ko yan, si Chis, ako naglagay dyan. Kasi di ba, yung time na yan, kakatanggal lang ni Mig Zubiri bilang Senate President. At ito yung inupo niya. Parang ganun ang lumalabas guys ha, na sinasabi lalo ng mga DDS vloggers. At siguro baka rin na mainit itong si Sara kay Chis Escudero, posible siya yung papalit. Kung sakali lang na ma-impeach na nga itong si Sara. Dahil alam niyo naman guys, may ugong-ugong na balita na i-impeach siya. Kasi nangyari na sa ating bansa guys, di ba? Nung panahon ni Erap, dahil natanggal nga siya, dahil doon sa EDSA 2, di ba? Yung impeachment, di natuloy tapos nagkaroon ng EDSA 2. Itong Vice President, itong si Gloria Arroyo, ang pumalit. So, ngayon, nabakante yung Vice President na iniwan ni Gloria. Nag-appoint sila, galing sa Senado, itong si Chipuesto Ginggona. Di ba? In-appoint ng mga senador. So, hindi ko lang sure guys kung nung time na yon Senate President na itong si Chipuesto Ginggona. Kaya siguro iniisip din ni BP Sara, naku, baka ito na nga papalit sa akin. Si Chis Escudero, di ba? Sakali akong mawala, ma-impeach dito sa pagka-vice presidente ko. So, posibleng ganyan. Kaya kung makita nyo ngayon guys, yung mga DDS vloggers, binabanatan na rin ngayon itong si Chis Escudero. Dahil nga, nagkakabangay niya, nagkakainitan si Sara at saka itong si Senador Chis Escudero. At siguro iniisip din ni Chis Escudero, baka mamaya, di ba? Ma-impeach nga yan. Posibleng ako ang papalit dyan. Dahil Senate President ako. At sinasabi lang nila guys, di ba, na bata siya ni Liza Marcos. So, kaya ano to guys, iba to ha. Iba to. Mainit na pinag-uusapan. Posible yan guys. Posibleng mangyari. Lalo pa talagang maugong na yung pag-i-impeach dito kaya BP Sara. Kung magtagumpay yan,
baka nga yan ang mangyari. Kaya ngayon, talagang nakita nyo, no, itong si BP Sara, inaaway na lahat sa Pangulong Bongbong Marcos, sa Senado si Chis Escudero, sa Kamara naman yung mga congressman, di ba? So talagang nakikita natin na wala na talaga yung unity team, di ba? Sayang, di ba? Yung pinakita sa atin na nagtagumpay naman sila, eh, na dapat sana solid sila at nagtatrabaho ng maayos para sa ating bayan. Kaya so ang problema guys, ngayon nagiging kritiko na pagbaba sa pwesto, pag alis niya sa cabinet member, 'di ba? Di Pangulong Bongbong Marcos tong si BP Sara. At ngayon ay talagang siya na yung unang tumitira. Dati mga maisog pa yun, di ba? Sila Baste, sila Pulong, Glenn Chong, di ba? Sila Vic Rodriguez, sila Ari Roque. Ngayon, direkta na guys ha. Si Sara na. Ito hinihintay talaga ng mga DDS vlogger na talagang kumala si Sara at labanan na itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya abangan natin guys. Lalo pa mag-iinit ang usapin na yan, lalo pa kung matuloy yung sinasabi nilang impeachment at matanggal itong si BP Sara at baka nga pumalit itong si Chis Escudero. Kaya abangan lang natin guys kasi iba to talagang akala natin maayos ang unity, yung pala hindi magtatagal guys. At ang tanong pa dyan kung ano magiging kapalaran ni BP Sara kung sakali. 'Di ba? Kasi sa ngayon wala na talaga siyang kakampi. Kahit yung PDP laban ng tatay niya, ubos na lahat. Mga mayor, governors, yung mga congressman nagsilipatan na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hirap na sila ngayon, problemado pa sila. Lahat pa may kaso guys, 'di ba? Si Diggy Wong tsaka si Bongo sinampa ng plunder ni Trillanes. Si Roque masasangkot na sa Pogo. 'Di ba? Oh, so halos lahat, guys, halos lahat. Si Apollo Kibuloy naman nagtatago, wanted. Kaya malaking problema yung Duterte group ngayon. So abangan natin kung anong mangyayari, sino ang manalano. Sana nga lang, di ba, nakakalungkot lang. Talagang nadadamay tayo mga ordinaryong Pilipino. Dahil, imbis na magtrabaho sila, nagbabangayan sila, guys. Di ba? Kaya pumili tayo sa 2025 na talagang maka-Pilipino. Mahirap, alam ang kalagayan ng mahirap. Diba? So, kay isko na tayo sa mayor, sa senador. Pili na lang tayo, guys. Alright, guys. Hanggang dito lang po. Abang susunod yung vlog. Thank you very much.